Magandang hapon mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa kabila ng kanyang kapansanan, isang dalaga mula Quezon City ang nagsisilbing boses ng deaf community. Sa pamamagitan kasi ng kanyang mga viral video, napapalaganap niya ang kanyang kaalaman sa sign language. Hindi man makarinig at makapagsalita, hindi ito naging hadlang para sa 18-year-old na si Erlene o mas kilala sa TikTok bilang si Definitely Beautiful na binabahagi niya kanyang kwento at kaalaman. Marami kasi ang natutot na aliw sa kanyang content kung saan siya nagtuturo ng sign language. Kuya Kim, paano ba tayo nakakapag-communicate gamit ang sign language? Kuya Kim, ano na? Naipapahayag ng mga taong gumagamit ng sign language ang nais nilang iparating sa kanilang kausap gamit ang signs o gestures. Ang hand-shape, galaw ng mga kamay, lokasyon ng sign, palm orientation at non-manual signals kasi ay merong kahulugan. We use that local sign. Yun ang pinaka-easiest way. Yung walang grammar na sinusundan, bawat sign mayroong katumbas na kahulugan. Ito pong si Erlene, siya po ba'y pinanganak na deaf? Opo, inborn. At paano niyo naman po tinuruan ng sign language, si Erlene? Pinasok ko na siya mga 5 years old sa school. Ang kaalaman ni Erlene sa sign language, binabahagi niya ngayon sa kanyang mga followers online. Happy naman daw siya kasi maraming nag-review. Whenever may questions, binivideo namin yung kagat. Sinasagot niya. How do you say thank you? Alam niyo ba noong 16th century, isang Spanish Benedictine monk ang unang lumikha ng sign language sa pagtuturo. Noong 1755 naman, isang mas komprehensibong paraan ng hand gestures ang ginamit ng isang French Catholic priest. Ang American Sign Language naman ang pinakaginagamit na paraan ng sign language sa buong mundo. Inimbento naman ito ng isang American minister na si Thomas Gallaudet. Dito sa Pilipinas, meron din tayong ginagamit na Filipino Sign Language. Kung ang mga deaf ay gumagamit ng sign language para makipag-usap, alam niyo ba ang tawag sa system na ginagamit ng mga bulag para makapagbasa? Braille ang universally accepted system of writing na ginagamit ng mga bulag. Meron itong 63 characters na binubuo ng isa hanggang 6 na tuldok na naka-emboss sa papel. Kailangan idaan ang mga daliri sa mga nakaumbok na characters para mabasa ang mga ito. Inimbento ito ng bulag na si Louis Braille na siyang nag-aral sa Paris noong 1824. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.